Hello mga Popsi, mga mamits! Ito na naman ang inyong etsyosero ko, sinera si Popsi Emil. Balik kusina tayo, and for today's vlog, gagawa tayo ng all-time favorite na pandimunggo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Luto tayo! Guys, so handa na ang ating mga ingredients, kaya simulan na natin. So, unahin natin yung mga dry ingredients. Okay, so let's start with the flour. Then, we'll have our sugar, then our yeast, at ang ating salt. So, let's start with the slow speed. Ayan. And then, add natin yung ating mga wet ingredients. Our water. Let's mix it again. Let's put it on the, slow speed. And then, we put one level up ng slow speed. And then, let's add our butter. Konti-konti lang natin i-add yung ating butter. Yan. So guys, ang goal lang natin for this step is to make sure na mag-mix lahat ng ating ingredients. Okay. So guys, ayan, ready na nating mix na dough. Kaya ang gagawin natin, mag-knead tayo. Guys, so make sure na yung countertop nyo, kung saan nyo i-knead yung inyong dough ay malinis. Okay? So, lagyan natin ng konting flour yung countertop. Ilagay natin ang ating dough. Okay guys, so ready tayo mag-knead. So, it will help you guys na i-grease nyo yung you will put some oil or grease sa inyong mga kamay para hindi masyadong madikit yung dough. Start! So, ako every time na na-feel ko na medyo malagkit na siya, I put some flour agad doon sa ating countertop kung saan siya na na-knead. So, yan. Asa lang tayo. So guys, ako, malalaman ko na okay na yung pag-knead natin kapag medyo nakikita ko na medyo glossy yung ating dough. So pag medyo glossy na siya, doon na natin siya i-prove. So guys, what I normally do is that pinupro ko siya with vegetable oil sa ating lalagyan, and then paper towel. Tapos, lagyan natin siya. Then konting oil sa top. And then, cover it with clean cloth, and we will let it rise for 3 hours. So, suggestion guys, ilagay niyo siya sa warm area ng inyong kitchen. So sa iba guys, ang ginagawa nila, hinihintay nila cool down lahat ng ating beans. Ako gagawin ko, pa-cool down ko na siya mga 20 minutes. Tapos ngayon, medyo mainit pa siya, pero it's the perfect temperature lang para i-blend siya. So, we'll put our condensed milk. Or sugar. So guys, ako nilagyan ko siya ng sugar kasi yung sweetness ng condensed milk at saka yung sweetness ng sugar, medyo for me magkaiba siya. To have a little bit of both. So, mix natin yung sugar at saka yung ating condensed milk. Ako nilagay ko muna siya sa high, and then pag feel ko na meron pa mga bubo, ipa-pulse natin siya. So ayan guys, ang gagawin natin ngayon ay ipe-prepare natin itong ating dough. So we will punch the air out of this dough. Make sure na malinis yung countertop nyo. So let's knead for konti lang. Ayan. Pang exercise ng biceps. Biceps. So I think okay na yung ating dough. Cut natin to into 2. Let's set aside yung other half. Ngayon, itong half na to, gagawin natin siyang baton. Just like yung ginagawa natin sa pandesal.
So, depende sa size na gusto nyo. So, ang ginagawa ko lagi, I always cut it into half, tapos half ulit, half and half. So, hanggang kung saan siya umabot. Yan. Tapos half ulit, tapos half. So, ayan na siya guys. So guys, lalagyan natin siya ng ating red bean. Lagyan natin sa ating pan. So, let's grease it. And with paper towel, lalagay tayo ng palaman. So, I get one. Para siyang dumpling. Iba-iba naman yung ways natin to do it. Pero ito sa akin, ganito yung gagawin ko. So, kuha ko ng ating red bean. Ganyan. Tapos, i-cover ko siya. Lagay ko siya dito. So, pwede siya, guys, i-mash ulit. Parang, ninid natin siya ng konti. Diba? Then, a little portion ng ating red bean. Yan. Cover natin siya. Lumalaban si ate. Hoy, makisama ha. Ayan. Yan. Knead muna natin ng konti. Okay. Tapos itong guys, yung ginawa nating puree, pwede siya maging jam. Sa mga mahilig katulad ko, mahilig talaga ako sa red munggo. Actually guys, sa una talaga medyo malagkit siya, hindi mo siya makakuha. Pero pag nakuha mo na yung technique, magiging madali na. So maganda to mga pambaon. Almusal nyo, para hindi na kayo bibili sa bakery, hindi ka na kayo lalabas. Masarap din to pambaon sa school ng mga bata. Actually yung mga kain nito, siguro mga 25% nito sa bahay. Yung 75% ng gagawa ko ay sa office. Pala, pag mag-need kayo, make sure na dry yung kamay nyo or meron kayong oil para hindi dumidikit masyado yung dough natin sa kamay. Pwede nyo ito guys gawing pang negosyo. Lalo sa mga sari-sari store pala, may iba lang ako. Hindi ito tungkol sa cooking. Gagala tayo, mag-join si Pops Emil ng half marathon. It will be my first half marathon actually. Yung tropa, nabibitin na kami sa 10K. So, we're gonna try mag-join ng half marathon. And guys, after siya ma-prepare, we will let it sit for 1 hour to rest. Cover natin siya and then lalagyan natin siya sa warm place na area sa house ninyo. And there you go mga Pausi Mama. Sana nagustuhan nyo ang ating episode for today, ang ating pandimunggos. Hanggang sa muli, ito si Pausi Emil nagsasabing all you need in life is enough. Hindi mo to share. Bye-bye!